Okay, good evening bro. Good evening sa inyong lahat. Okay, Good evening, Doc. Good evening good po sa evening. lahat. Okay, Brother Mel, opening prayer tayo. Sige po, Doc. Okay. Rinig po ba ako, Doc? Ah, ah. Sige po. Okay, mga kapatid, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, O by the light of the Holy Spirit, that instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Thank you, Brad, sa opening prayer. Welcome po, Doc. I-greet ko andito sa Zoom. Andito good evening, Sis Dalia, Brother Jeric, Brother Ramel, Sis Sarah, Sis Catholic, and Sis Yuyen. Good evening sa inyo mga kapatid. At sa mga Good nanonood evening ngayon po. good evening sa mga nanonood ngayon sa Facebook at saka later sa upload sa YouTube. Okay? At saka si Sis Mel. Okay. So, welcome sa ating Wednesday lecture, Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. No? Ang topic natin ngayon ay about sa vision, revelations kay Saint Bridget of Sweden. Entitled, Why God Allows Evil People to Prosper. Bakit hinahayaan ng Diyos, no? Bakit pinapayagan ng Diyos na ang mga masasamang tao, makasalanan, ay nag-ano sa buhay, umaangat sa buhay, no? Yung mga umaasenso, no? Yan ang parati nating tinatanong. At saka kung sino pa yung mga mababait, sila pa yung kawawa. Walang pera, walang magandang negosyo, no? So, ito yung isa sa pinakaparating tinatanong, no? Akala natin tayo lang nagtatanong nito. Ancient question ito, mga kapatid. Ancient. Mula pa sa pagsimula ng mundo, ito na yung katanungan. No? So, nakikita natin ang injustisya, no? Sa mundo. Maraming injustisya nangyayari. At nababasa natin sa Biblia, lalo na sa Old Testament, sa Exodus, no? Pag tayo'y sumunod sa utos ng Diyos, tayo ay bibiyayaan. May mga promise, lalo na sa Old Testament. No? So, parang taliwas ito sa goodness ni God. No? Kung sino pa yung sumusunod sa kautusan, naging tapat sa kautusan, siya pa yung parating kawawa. At may yung namamayagpag, yung mga masasamang tao, mainitin ng ulo, hindi nagsisimba, hindi nagro-rosaryo. No? Parang tayo, parating inaatake na arthritis. No? Tapos sila, ang popogi, ang ganda ng mga health. No? So, nakita natin na nag-enjoy sila sa kanilang health, wealth, no? At yung iba, kahit alam natin ang mga masasama, hinihirang pa sila, tinuturing pa ng mga bayani at sa mga tinitingala ng publiko, di ba? So nakikita natin sila nanlulupig sa mga mahihirap, no? Mga corrupt, no? Lalo mga politician, mga ganon, no? Ang kanilang salapi, ang kanilang kayamanan ay napundar nila sa kasinungalingan, sa pangungulimbat, no? Pero tila ang buhay nila ay napaka-dalisay, napaka-smooth, no? So, at saka may mga politicians na tila kinukutya ang Diyos. Kinukutya ang mga batas ng Diyos, like sa
mga pro-abortion, pro-LGBT, mga gano'n, no? Pero, ito ba yung mga politician na ito ang napupunta sa mga mataas na mga posisyon? No? At nakikita natin na yumayaman ng yumayaman, bilyon ng bilyon na nakakaipon sila ng pera na sa tingin mo nga, kahit mamatay sila, hindi nila kayang ubusin dahil sa kadami. No? Kahit mamatay na sila, ilang beses silang buhay nila, hindi maubos sa kadami. So nagtataka tayo, bakit gano'n? No? At sa kabila ng lahat, nakita mo ang isang lola nagdarasal ng rosaryo kada araw for 50 years, ngunit hindi naman lang niya kayang ibili, no, ang kanyang sarili ng kanyang gamot na kanyang kailangan. Nagro-rosaryo for 50 years, hindi man lang niya kayang mabili ang kanyang gamot. No? Tapos, itong swindler at saka madaya na businessman, no, nagbenta ng mga bigas na may mga na hindi pure, mga ganon, bibenta ng mga ganito, anong dadaya, nagiging milyonaryo. Pero isang ama, mabuting ama, honest, na ayaw niyang magdaya, ayaw niyang mag-cheat, na bankrupt. No? So, saan yung hustisya doon? Okay? So yun pa yung yun pa yung nakulong, yun pa yung mga nagrabyado, di ba? So dito natin makita na yung apparent triumph of evil over good. Kaya sinabi natin apparent kasi sa unang tingin parang nananaig ang kasamaan sa kabutihan, no? Sa unang tingin, yun ang apparent sa unang tingin. So ito yung pinaka-luma at pinaka-matagal na sugat ng humanity, ng sangkatauhan. Ito yung isinigaw ni Prophet Jeremiah, no? Na bakit ang mga wicked nagpo-prosper, no? Yung mga taong walang pananampalataya ay nabubuhay sa sa matiwasay na buhay. So itong question na ito, mga kapatid, no? Itong katanungan na ito ay pwedeng makasira ng ating pananampalataya kung hindi ito masagot ng maayos. Itong marami nang bumaligtad, tumalikod sa Diyos, no? Naging atheist, naging agnostic, nanlamig ang kanilang pananampalataya dahil ang katanungan na ito ay hindi nasagot ng maayos. Okay? Kasi matutukso tayo na isipin na tulog ang Diyos, walang pakialam ng Diyos, o hindi totoong may Diyos. Kasi sa nangyayari. Di ba ganoon naman parati ang isinusumbat ng mga atheists sa atin, sa mga taong hindi na naniniwala sa Diyos? Kung totoo ang Diyos, bakit pinayagan niya itong 5 years old na mamatay sa cancer? Kung totoo mapagmahal ang Diyos, bakit ganito? Di ba? Okay. Now, si Saint Bridget, siya ang binigyan ng revelation ni God sa sagot ng katanungan ito. Nung hindi pa siya naging madre, siya ay isang noble woman, mayaman, pero alam natin na give up niya ang kanyang wealth, no? Tapos nakikita niya, nakakasalambuhan niya kung ano nangyayari sa society. Nakita niya mga hari na mga mamamatay tao, kumakain sa gold-plated na mga plato, yung mga obispo na namumuhay na parang politisyan, na namumuhay sa karangyaan, sa kabila nito, yung mga mahihirap, no? Nagugutom sa kanilang mga gate. Ngunit itong mga obispong ito ay nabubuhay na para mga politiko. So, nakikita lahat ni Saint Bridget yan. Nakikita niya ang mga injustisya, no? So, bakit ba nila namumusilak yung bilang mga preskong mga tanim, itong mga masasamang tao? At ito yung mga
mahirap na tapat sa Diyos ay nagdudusa sa sekreto. No? At ito'y nakaapekto ng labis kay Saint Bridget. No? Sabi niya, parang taliwas ito sa nature ni God na hustisya. Kaya idinaing ito ni Saint Bridget sa Diyos. No? Dinala niya ito kay Kristo at sa kanyang panalangin, sinabi niya, Lord, ikaw ay justice. Hustisya ka. Ikaw ay pinakamataas na hari. Bakit mo hinahayaan, no, na ang iyong mga kaaway at mga masasama ay uminom sa mga mamahaling mga inumin, mga alak, ngunit ang iyong mga kaibigan, mga tapat na mamahal sa iyo, hinahayaan mong uminom sa mga mapait na pagdurusa. Okay? So, you let them build their paradise while they trample on your laws. Yun ang tanong ni Saint Bridget. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng pag-explain sa kanya sa kung ano ang nature ng kanyang justice. The fundamental nature of the justice of God. Okay? Sinabi ni Jesus, si God ay mabuti, infinite goodness, ngunit siya rin ay infinite justice. Okay. So, ito na yung sagot. So, ang nature ni God, ang principle ni God ganito. Hindi niya hahayaan na kahit anong mabuting, kahit anong kaliit ng mabuting ginawa, no? Lahat ng kabutihan, dapat babayaran niya. Yun ang prinsipyo ni God. Tandaan niya, hindi siya papayag na kahit isang kuting na kabutihan ay hindi niya mababayaran. Babayaran niya talaga kahit ano kaliit ng kabutihan. At ang kabaliktaran nun, wala ring kasalanan na kahit anong liit ng kasalanan na hindi niya para parusahan. Yun ang principle na matandaan nyo. So, si God, ang universe operates in a balance. Balanse. Na isisettle lahat. No? Paparusahan ang ginawang kasalanan kahit ano kaliit. Gagantimpalaan o babayaran ng Diyos ng gantimpala ang kahit konting kabutihan na ginawa mo. Okay? So, huwag niyo kalimutan yung prinsipyong yan. Okay. Now, ang taong masama, kahit ano pa kasama yan, no? Yung taong nabubuhay sa mortal sin, hindi nagsisimba sa linggo, ang dami ng mortal sin, di ba? Alam naman natin na pag we commit mortal sin, nahihiwalay ang ating kaluluwa sa kay Kristo. Sabi ni Jesus, I am the true vine. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. So the moment you commit mortal sin, humiwalay ka na sa Diyos. Kung hindi ka nag-confess, hindi ka nagsisi, hindi ka nabalik sa true vine, hiwalay ka sa Diyos. So nabubuhay ka in mortal sin. Na? So, nagli-live-in ka, hindi ka kasal, o nagkipagrelasyon ka ulit sa isang taong hindi mo asawa, nahiwalay ka, o ano ka ng pornography, kung ano man yan, corruption, hindi ka na-reconcile, so you are separated from Christ. So meron kang unrepented mortal sin. So, now, ang taong yon, kung sino mo yung nakita nyo, o ikaw ba yon, politician ba yon, ano, kahit masama yan, na, pumatay ang tao, kung ano man, corruption. Sa buhay niya, merong nagawang mabuti yan. Hindi naman lahat ng panahon 24 hours a day masama yung tao yan. Nakakapanood rin yan ng movie, ng mga ano, di ba? Mga palabas na at ginagaya rin nila yung mga mabubuting ginagawa doon sa mga palabas, di ba? Ginagaya rin nila ang mga mabubuting ginagawa ng kanilang palibot nila. So, kahit anong sama yan, may ginagawang mabuti rin yan. Okay? Sometimes, mga natural good na tinatawag. Okay? Yung natural good,
ginagawa mo itong mga bagay na ito while in the state of mortal sin. Yung supernatural good, yung ginagawa mong mabuti while in the state of sanctifying grace. Diba? While you are connected to Christ, anything you do that is good, it is supernatural good. While hindi ka connected kay Christ, yung mga lahat ng ginagawa mong mabuti, ang tinatawag dyan, natural good. Okay? Hindi siya supernatural good. So, example, ang isang taong politiko na korap o kahit sino yung taong nag o artificial contraception na pinaninigan nila, yung kahit anong mortal sin. No? Isang politiko. Napagawa ng hospital. Okay? Nilagay niya yung pangalan niya sa hospital. Okay? Sikat siya. Mabuting gawain niya. Pero, huwag mo na kayo magmadali. May dugtong pa ako dyan. Okay? So, nagbigay siya ng example. Dumaan siya sa isang pulubi. Binigyan niya ng coins o pera. Pero yung reason niya, magpapa-impress sa babae. Kasi para, ay, ang bait niya. Or, kahit anong sama niya, killer siya, hard killer siya, kung ano, pero mabait siya sa nanay niya. Mga mabuting gawain yan. Okay? Mga mabuting gawain yan. Hindi palalagpasin ng Diyos yan. Gagantimpalain niya yan. Okay? So, dahil si God ay hustisya, kung anong nararapat sa iyo, ibibigay niya. Ganon siya. No? Hindi niya pwedeng sabihin na, hindi ko gagantimpalaan yan dahil ikaw ay living in the state of mortal sin. Okay? Gagantimpalaan niya pa rin kahit hindi supernatural good. Kahit natural good, babayaran niya ng gantimpala. Okay? Pero huwag mo na kayo magmadali. Meron pa yung catch. Okay? Now, dahil itong taong to, pinili niyang mahiwalay sa akin through mortal sin. Okay? Nagsisimba siya pero kung kailan niya lang gusto. Kasi di ba isang miss ng Sunday Mass, mortal sin na kaagad pag sinadya mo na wala kang mabigat na rason. Example, di ba? O nag-engage ka into fornication, live-in, contraception, kung ano pa. Marami. So, you live in sin. Pinili mo. Hindi ka niya pwedeng bigyan ng gantimpala sa next life. Kasi you are separated from God. Hindi ka naman nagsikap na mabalik o mag-repent o mag-confess. So, hindi ka niya pwedeng bigyan ng gantimpala sa next life. So, dahil hindi ka niya pwedeng magantimpalaan sa sunod na buhay, nang hindi ka naman makakapasok sa eternal kingdom, anong gagawin niya? Babayaran ka niya ngayon. Yung bayad niya, ibibigay niya yung gantimpala ngayon, sa ngayong buhay na ito. Pero ang bayad niya ay hanggang dito lamang, hindi sa sunod. Wala kang gantimpala sa sunod. Kaya, obligado ang Diyos na bayaran ka ngayon sa buhay mo ngayon. Okay? So that the prosperity of the wicked, kanilang mga abundansya, kanilang mga blessing, mga wealth, mga magandang health, their beauty, their fame, it's not a blessing. Okay? It's not a blessing. Resibo na binibigay, accounting na binibigay ni Lord sa iyo, sa kanila. Binabalanse ng Diyos ang kanyang account sa kanila kasi sa mga kabutihang ginawa nila. Yon ang bayad ng Diyos dito. Binabayaran ka na ng Lord. Hindi siya blessing. Okay? Now, so kung makita mo yung isang corrupt na tao, nagra-rise sa power, tumataas ang kanilang posisyon, nag-iipon ng mga milyones, actually, ang nakikita mo ay si God, no? Kiniklear niya yung records. Binibigyan niya ang kanilang gantimpala in full. Diba? Mabasa natin sa Bible yan. Binibigyan niya ang inyong gantimpala buo. Kasi, ang gusto ng mga taong matanggap ay ang alikabok ng
mundo. Yun ang inaasam-asam nila, hindi yung eternal reward sa heaven. Kaya, gusto mo ng alikabok, bibigyan kita ng alikabok. Ito mga milyones, alikabok lang yan. Yung mga babae, mga enjoyment, mga kung anong saang mga food, mga riches, mga entertainment, alikabok lang yan. Okay? Hindi yan magtatagal. So, anong ito gusto mo? Ibibigay ng Diyos sa'yo. Okay? So, para bang yung mga wealth na yan, mga milyones, mga honors, mga katanyagan, no? Karangalan, para yung binabayaran niya ang pagpapatayo mo ng hospital, binabayaran niya ang pagbigay mo ng pera sa pulubi, dahil sa araw ng paghukom, pagtatayo ka sa harap niya, no? Hindi mo masusumbatan ang Diyos, saan ang aking gantimpala? Lord, ginawa ko ito. Saan ang gantimpala ko? Hindi mo siya masusumbatan dahil ang Diyos ay perfectly justice. Binigay niya na sa iyo dito habang buhay ka. Okay? So, ituturo ng Diyos sa kanila ang kanilang mga yate, mga mansyon, no? At yung mga karangalan, natanggap mo na. Natanggap mo na. Gusto mo ng mundo? Binigay ko sa iyo. Patas na tayo. Yan. Di ba? Nakakimbal na katotohanan. Patas na tayo. So, kung ikaw ay ang buhay mo ay parang ganito, mag-isip tayo. No? Mag-isip tayo kung puro smooth ang buhay natin. Sabi, di ba? Sa Matthew chapter 6, verse 2 to 4. Sabi ni Jesus, di ba? Pag ikaw ay nabigay sa mga mahihirap, huwag mong i-announce, kagaya ng mga hypocrite, because sabihin ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala ng full, no? Ng lubos. Natanggap na nila. So, kung gusto mong matanggap ang iyong gantimpala sa kabilang buhay, no? Do not do everything in secret. No? The Father sees you. Kaya nga, yung pinagyayabang mo, gusto mong i-announce sa pangalan mo kung nagbigay ka sa simbahan, gusto mong kasi gusto mong maparangalan ka ng mga tao, mataas ang tingin ng tao sa iyo. Natanggap mo na ang karangalan mo. Natanggap mo na ang gantimpala mo dito sa lupa. Wala nang matatanggap sa kabila. Kaya nga, di ba ang hirap nga magbigay ng wala nakakaalam, sakit sa dibdib na yan, wala nakakaalam. Pag tiniis mo yan, hindi ka nga sikat dito, wala kang nakakaalam ng kabutihan mo, ang Diyos ang mahal. No? So ito, they have received their reward in full. Okay? Now, so kung malaman natin itong prinsipyo mo to, mag-iiba ang pananaw natin sa buhay. Maiiba ang pananaw natin tungkol sa success, no? Sa mga prosperity sa buhay. Okay? So, kasi ngayon tinitingnan natin ang mga powerful, ang mga rich, parang tingnan natin sa blessed sila, no? Pero malayo naman sila sa Diyos. So, hindi naman lahat, mga kapatid, pag nakita ka ng taong blessed, pupunta sa impyerno yan. Hindi. Pero ang sabi ni Saint Bridget, kadalasan, hindi always, pero kadalasan, yung mga taong yon, hindi sila blessed. Sila ay being discharged. Ano yung being discharged? Yung binibigyan ng separation pay ba? Yung tao na hindi mo gustong ang tao, paalisin mo sa kasi tamad. Bibigyan mo siya ng pera. O ito, separation pay, umuwi ka na, umulis ka na dito sa kumpanya, ito, mag-enjoy ka tong pera. Yun, parang separation pay ang ibinibigay ng Diyos sa kanila. So, it is a severance package. Kagaya ng isang baka na pinapataba, hindi yan pinapataba at ng farmer
pinapakain ng maraming or baboy, tapos pinapahinga parati, no? Hindi siya pinapatrabaho para hindi maging yung kanyang laman, hindi titigas, di ba? Kasi hinahanda siya para sa katay. Kasi kakatayin siya. Hindi siya pinapakain at saka pinapahinga para kahit mahal siya. Papatayin siya. Di ba? Yun din ang nangyayari sa mga taong masasama. So, yung mga ang parating smooth ang buhay, di ba? Naririnig mo yung mga masasama parati, yung mga hindi seryoso sa Diyos. They want to serve God in their own way. They want to go to worship God in their own way. Parati lang sinasabi, ang bait-bait ni Lord sa akin. Yeah? Ang bait-bait ni Lord sa akin. Kung ano yung plano ko, binibigay niya sa akin. Kung swak, parang everything falls into place. Walang sa aking plano. Ang bait-bait ni Lord sa akin. Mag-isip-isip ka ng mabuti kung ganyan parati. Yung lack of suffering, parating may mga connections mo, may comfort. It is not a sign of the favor of God. No? Di ba napansin mo mga taong worldly, puro kasiyahan lang, tapos yun ang bukang bibig, ang bait ni Lord sa akin. Dahil siguro, niisip nila dahil mababait sila na may mga kabutihan sa ginagawa. Totoo yan. Bayad ni Lord yan sa mga kabutihang ginawa. Pero kahit sa kabutihang ginawa mo, if you have a mortal sin, if you chose to live your life your way, my way, no? Hindi mo iniisip kung ano ang guidance ng simbahan ng Catholic Church. Gusto mo, you want to worship God your own way, you want ang morality your own way, hindi morality ng tinuturo ng simbahan, your way. So, yun. Swak lahat, smooth ang buhay mo, pumapasok. No? Parang sabihin mo, ang bait ni Lord sa akin, pero that is not a sign na God's favor. Actually, it is a sign na inaabandona ka ng Diyos. There are signs of God's abandonment. Dahil, ang taong mahal niya ay pinuputol niya yung mga medyo hindi namumunga na sanga. No? Para lalago, di ba? Kung meron kayong tanim na grapes, tingnan niyo yung grapes. Pag hindi niyo pinutol yan, hindi mamunga. Puputulin niyo talaga. Kahit ang ganda pa ng mga sanga na yan, ng mga green pa yan, putulin niyo talaga. Parang tingnan mo, parang mamamatay na nga eh. Kasi ang dami mong pinutol. Pag pinutol mo, doon pa siya mamumunga. Ganun ang grapes. So, ganun din tayo. Pag tumigil na si Lord na bigyan ka ng mga trahedya, sufferings, ang smooth-smooth na, tumigil na siyang dumisiplina sa iyo. Tinigilan na niya. Okay? Now, hinahayaan niyang kumain ka, uminom ka, hanggang mabusog ka. No? Kasi, itong party na ito sa buhay mo ngayon, ito na yung last mo. Ito na yung huli mong enjoyment. Kasi, hinahanda na sa kabilang buhay na walang katapusang pagsisigaw at kasakitan. No? So, pag nalaman natin itong prinsipyong ito, mga kapatid, next time na makikita natin ang mga mayamang ito, mga nag-enjoy ito, yung mga taong mahilig sa pleasure, comfort, mawawala ang inggit natin. Mapapalitan ng awa. Dahil dati, sana all, bakit ganun, no? Sana all, sana may ganito siya, ganito, grabe ang bahay niya, kung saan, grabe yung kotse niya, sana all. Pero, mapapalitan ng awa at kagigimbal. No? So, pag nakita mo next time yung mga corrupt na mga politician, tatawanan sa kanilang private jet, nakita mo sila na para silang winner, no?
Actually, isipin mo, para silang kumakain ng kanilang last meal. Di ba yung taong papatayin na, o anong gusto mong last meal? Napakain ng last meal, di ba? Sa kulungan yung may mga death sentence. No? So, yung enjoyment nila, yun na yun ang kanilang kumakain, para silang kumakain ng abo. So, dapat natin maintindihan na ang katahimikan ng Diyos, na parang tahimik ang Diyos sa kanilang mga ginagawang inustisya, kasakiman, no? Hindi yan weakness, hindi yan sign of weakness kay God. Yan ay nakakagimbal na bayad sa kanila. Binabayaran ng Diyos ang kabutihan nilang ginawa sa buhay. No? Binibigay ng Diyos kung ano ang gusto nila. Yan ang pinaka malupit na parusa. Yan ang pinaka malupit na parusa kung ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong layaw. Kagaya ng ina, nakikita niyang humahawak ang kanyang 2 years old ng kutsilyo. Pag hinayaan niya yan, yan ang pinakamalupit na parusa. Kasi alam mong mamamatay, masasaksak niya ang sarili niya. Pero, pag ikaw ay kinuha mo ang kutsilyo, kahit iiyak pa yan, yan ay pagmamahal. Diba? So, kung hahayaan ng Diyos, this is in relation, nag-a-agree ito sa lecture ni Saint Alphonsus Liguori, diba? Na may hangganan ang awa ng Diyos. Na pag parati mo siyang inaayawan, tinatanggihan ang grasya niya, darating ang araw na titigil na siya sa pagdisiplina sa iyo. So, totoo, ang isang tao na gagawa ng kasalanan, ilang beses, liligawan ng Diyos. Ilang beses niyang hahabulin, papabalikin. Pero pag ilang beses at napuno na ang salop na para sa iyo sa paghahabol ng Diyos sa iyo, hahayaan ka na niya. So ito, hayaan niyang itatayo mo ang iyong sariling kulungan sa pamamagitan ng iyong mga gold, pamamagitan ng iyong mga bricks. So, ang success, ang success ng mga makasalanan actually is a curse in disguise. Curse, sumpa na nakadisguise. Kasi para siyang anesthesia. Di ba ang anesthesia, hindi ka ng sakit? Kaya nga ba't tayo nasasaktan? Ano yan? Binigay ng Diyos yan. Kasi pag manhid tayo, kaya mga diabetic na mga tao, napuputol ang paa. Dahil sira na ang nerve nila, na manhid na yung paa nila, hindi na sila nakakadama ng sakit ng mga masusugatan. Kaya na-infect, napuputol yung blessing ni Lord, yung pain, sense of pain. Kasi pag natin sa apoy, kukunin natin ang kamay natin dahil masakit. Pero pag numbed na tayo, hindi natin alam na tayo ay nasa panganib. So, ang mga blessings, yung mga prosperity ng mga wicked, ay isang spiritual anesthesia. Hindi mo alam na ikaw ay patungo na sa panganib. Kasi, pag pinadama sila ni Lord ng suffering, okay, gigising sila sa kanilang buhay kasalanan. Kung mawala, minsan hinahayaan ni Lord na mawala, malugi sila, di ba? Mga blessing ni Lord yan. Babalik sila kay Lord. Kahit nga yung mga demonic possession, demonic harassment, blessing ni Lord yan. Yung mga cancer, blessing ni Lord yan. No? So, mga blessing in disguise yan. Kasi yun ang mga pagkakataon na babalik kay Lord, tatawag ng pare, magdarasal. No? Kasi kung patuloy silang mag-prosper, komportable silang matutulog. Habang ang barko ay nalulunod. Hindi sila magigising. No? So, ang prosperity, ang karangyaan, ang mga
kagandahan sa buhay ay nagpapatuloy sa kanilang maging bulag. No? So, ito ay ang kadena na nagtatali sa kanila, na humihila sa kanila patungo sa kailaliman. Okay? So, ngayon, baligtarin natin ang coin. Baligtarin natin ang coin. Now, kung alam natin na ang mga masasama, pag sila ay nag-prosper, sila ay nagiging nabiyaan, binabayaran sila ni Lord. Now, sagutin naman natin ang kabilang tanong. Bakit ang mga mabubuti ay nagdurusa? Huh? Bakit hinahayaan ni Lord na sila ay magdusa sa kahirapan, sa sakit, sa mga slander, sa mga kwento na hindi pinagbibintangan sila, inustisya, mga ganon. Okay? Bakit ang isang babae na nagsisimba kada araw, hinahayaan ni Lord na magka-cancer? Bakit ang isang tapat, honest na ama, bakit hinahayaan ni Lord na matanggal sa trabaho? Bakit ang isang batang seminaryan mamatay sa aksidente sa sasakyan? Bakit? Okay? Ganito ang prinsipyo. Makinig kayo. So, kung lahat ng kabutihan, kahit ginawa ng masama, ay babayaran ng Lord, lahat din ng kasalanan, kahit maliit, paparusahan ni Lord. Ganon. So, hinahayaan niya ang kanyang mga banal na mga kaibigan, yung mga in the state of grace, yung mga taong sumusunod sa kanyang mga utos, na mag-suffer ngayon para hindi na mag-suffer sa sunod. Okay? Now, ito yung doctrine ng merciful justice. Ito yung doctrine ng merciful justice. So, ito, tandaan mo. Tandaan natin ha, kahit sino pa ang pinaka-holy na tao na kilala mo ngayon, pinaka-banal o mga taong nagdaan, ay hindi perfect. Okay? We must remember that even the holiest person among us is not perfect. So, ang sabi ng Bible, the just man, ang taong matuwid, ay nafo-fall 7 times a day. Lalo na yung mga watchinanggo, di ba? So, kahit nga yung mga matutuwid, they fall 7 times a day. Dahil meron tayong moments of impatience, kahit sa mind man lang, impatient tayo, merong small attachment tayo sa vanity, di ba? Nakakapagsalita tayo ng mga hindi makabuluhan ng mga salita, idle words, at hindi tayo nagmahal as we ought to be, no? Hindi tayo nagmahal sa kung anong ni-require ni God sa atin. Nagmahal sa Diyos at mahal sa kapwa, di ba? So, hindi talaga tayo masabing perfect, no? So, hindi ito mga mortal sin, mga venial sin to, pero itong mga venial sin na ito ay parang mga alikabok sa damit na puti or mga mancha. Okay? They are stains. Si God ay infinite pure na hindi siya pwede mag-embrace sa isang taong merong natabunan ng mga alikabok at mga dumi. Kailangan malinis lahat yan. Dapat mabayaran lahat. No? So, sa buhay natin ngayon, pinapapili tayo ni Lord. Kahit hindi natin alam, hindi natin namamalayan, pero pinapapili tayo ni Lord. No? So, ang pinapapili tayo dalawa. Gusto mo bang bayaran ito ngayon sa pagbayad sa mundo, sa pamamagitan ng mundo? O bayaran mo ito later sa pamamagitan ng apoy ng purgatorio? So, willing ka bang bayaran ngayon? Hindi apoy, ngunit sa makamundong pagbayad, like for example, pagdurusa or mga mawala ng trabaho, kung ano mga sufferings. Ganun. So,
For example, ang suffering ng isang taong matuwid, like for example, cancer, mga diabetes, o ano pa, kahirapan, pinagtaksilan ka, betrayal, no? Heartache, nawalan ka ng trabaho, pinagbintangan, kung ano pa na mga injustisya. So, sa pamamagitan ng mga ganon, pinapayagan ng Diyos na magdanas ng ganon, ay pinapayagan ka ng Diyos na magbayad ngayon. Yun. Binabayaran mo na simula ang mga alikabok na para matanggal. Para diretso ka na sa Diyos, mayakap mo na siya kaagad kung ikaw ay mamatay. So, itong mga sickness, poverty, betrayal, heartache, mga ganito, is an act of supreme mercy. Madalas, tinitingnan natin, ay, bakit Lord? Bakit ganito? Pero actually, it is an act of supreme mercy. No? Kasi, ang exchange rate ay pabor sa atin. Sobrang pabor sa atin ang exchange rate. For example, exchange rate, $1, di ba ngayon, pag nagpa-exchange ka, isang US dollar, 59 pesos. Ha? Isang dollar. So, ang laki, no? So, pag binayaran mo ngayon ang utang mo, for example, ang utang mo sa Diyos, example lang ha, ang utang mo kay Lord, 1 billion. 1 billion pesos ang utang mo kay Lord. Sabihin niya sa iyo, gusto mong bayaran ngayon habang buhay ka? Yung 1 billion mo utang sa akin, yung mga kasalanan mo, mga venial sins mo, mga temporal punishment, mga 1 billion pesos na utang mo. Pag ngayon mo binayaran na buhay ka pa, ano lang, 50 pesos lang. Sapat na sa akin. Yon ang sinasabing exchange rate na sobrang pabor sa atin. Ang liit-liit lang na hiningi ni Lord. 50 pesos lang para sa 1 billion na utang mo. Pero kung hindi ka papayag, ayaw mong magbayad ngayon, gusto mo magbayad sa purgatorio, yung 1 billion na yan, 1 billion pa rin yan. 1 billion mo siyang babayaran. So kung ako, no, sa'yo, pupayag kang bayaran ngayong sa buhay natin. 50 pesos lang. Pero yung 50 pesos na yan ay sa pamamagitan ng mga sufferings. Kasi yung mga sufferings na yan, mga kahit cancer pa yan, mga paghihirap, kung ano-ano pang mga torture na yan, napakaliit lang na yan kumpara sa millions and millions of years of suffering, of happiness in heaven. Na kasi ganito, isang minuto o isang oras sa purgatorio, actually, sobrang sakit niya, ikumpara mo sa 100 years of worst torture on earth. Worst torture on earth. Just an hour in purgatory is more painful than 100 years, no, of torture on earth. So kaya nga yung hinahayaan niya tayo magdusa ngayon kasi ayaw niya tayong magdusa sa purgatory. So kung papadalhan niya tayo ng ating cross ngayon, iniiwas niya tayo sa apoy sa susunod. So kagaya ng goldsmith. Ang goldsmith, nilalagay niya ang gold sa apoy, hindi dahil galit siya sa apoy. Dahil yung apoy niya yun, yung gold na yun, mahal niya. At may malaking value. Diba? Very valuable. So, yung impurity sa gold, ay tinatawag na dross. Lalabas yan pag nilagay sa apoy. Yung mga impurities nakita niyo sa picture. Diba? So, yun lang ang paraan na ang impurities ay matatanggal. Apoy. Kaya nga, yun ang purgatorio, apoy. Para yung mga impurities natin, mga self-love, no?
ay matatanggal. That's the only way. It is through the fire. So, the more na malaki ang value ng gold, the more na pinapainit pa masyado ang apoy. So, kung meron na nakikita natin yung mga saint, yung mga tao na nagsasuffer masyado, yung mga banal na tao, tapos naghihirap sila, actually, hindi pinapanis ni God ang isang kriminal. Nakikita natin, ang isipin natin, pag nakita na tayong taong banal na naghihirap, dapat ang makikita natin ay pinapalis niya, pinapakintab niya ang isang diamond. No? Isang diamond. Kaya, nakalimutan ko sinong saint, si Saint Teresa of Avila ba ang sabi nito? Jesus gives the biggest share of His cross to His best friends. The more ka close kay God, the more niya ibibigay sa iyo ang biggest share ng cross. No? So, gaya ng di ba? Steel wall, kita mo yung steel wall, maghugas. Di ba, inunus-nus yan. Ang sakit nun, di ba? Steel wall yan eh. Pero kikintab ka. Di ba, yung frying pan, kikintab. Hinuhugasan ka ni Lord. Kasi para straight ka na sa heaven, hindi ka na dadaan ng purgatory. Kaya pinapaliguan ka nung bata ka pa, para kang nalulunod, di ba? Kala mo nalulunod ka, iyak ka, binubusan ka, pero pala, nililinisan ka. You feel like drowning, but actually, you are being washed. Pinapaligo ka before the wedding. So, pag nakita mo tong perspective na ito, naiba yung perspektiba mo. Natatransform ang problem of pain into the privilege of purification. So, kung makikita mo ngayon ay namamayagpag, umaasenso ang mga masasama, isipin mo na sweldo nila yan, eto sweldo mo, umalis ka na, bayad ka na. Pero kung nakikita mo yung mga taong banal, nagsasuffer, yan ay parang sinasabi ni Lord, hinahanda kita dahil gusto kong magsama tayo. So, ang suffering is a sign of intimacy. Parang isang anak na dinidisiplina. Okay? Intimacy ang suffering. So, pag nakita ka na naglalakad ka sa plaza, kita ka isang bata na pilyo, no, masama, hayaan mo lang, hindi mo anak yan eh. Hindi mo naman pwedeng disiplinahin yan. Hayaan mo lang, hindi mo naman kaano-ano. Diba? Pero kung nakita mo anak mo nang may misbehave, hindi magalang, hindi maganda ginagawa, pagsasabihan mo. Bakit? Dahil ang pangalan niya ay pangalan mo rin. Di ba? Anak mo siya. So, pag dinidisiplina ka, mahal ka. No? Ganon din sa kay Lord. No? So, hinahayaan ni Lord sila na mag-ipon ng mga wealth, no? Maasenso, na parang walang konsekwensya. Tinatrato sila na parang hindi niya anak. Hayaan mo. Hayaan mo sila. So, He is treating them like strangers already. Yun ang masaklap. So, kung mabigat, sabihin mo, ang bigat ng kamay ni Lord. No? Napansin ko yun ng una, konting kasalanan ko lang, nabangga ako. Bakit? Dami ko mga bangga ka agad ako. Grabe naman. Konting kasalanan lang. Na-realize ko, pag mabigat ang kamay ni Lord sa iyo, it's a proof na mahal ka ni Lord. Proof of His adoption. Disiplina ka agad. Hindi niya hayaan kang lalayo ka. Matatauhan ka agad. Dumarating ka agad ang mga yung mga disiplina. So, yung mga plano mo na na didismaya. Yung mga so nag-i-interfere siya sa buhay mo, nabe-break niya ang plans mo, yung ego mo, no? Dahil bakit? Kasi gusto ka niya. Ayaw niya kang mawala. So hindi niya na pinahayaang lumayo ka. Konting kapalpakan mo pa lang, may makikita ka ng mga problema sa buhay mo, no? So, hindi ka niya hinaayaang maging comfortable sa bundong ito dahil alam niya hindi mo to tahanan.
No? So, nakita ni Saint Bridget na ang pag-asenso, ang pag-unlad ng mga taong masasama, parang narcotic, parang drugs, parang shabu. Tulog mo tayo, no? Parang marijuana, natutulog mo tayo, no? Makakalimutan natin na tayo ay pilgrims, na hindi tayo taga dito, na tayo maglalakbay patungong langit. So, kung hahayaan tayo na parating blessings, parating komportable ang buhay natin, kung hayaan tayo ni Lord, baka ma-fall in love tayo sa mundong ito at hindi na tayo patuloy na maglalakbay patungo sa Kanya. No? Baka, kung hayaan niya tayong maging komportable sa buhang ito masyado, baka magtatayo tayo ng ating permanenteng tahanan dito sa mundo na sa halip dapat ay tayo ay magpupunta sa Heavenly Jerusalem. No? So, itong lugar na ito ay Babylonia, yung buhay natin dito. Pupunta tayo, babalik tayo sa Jerusalem. Okay? We are exiles. Kaya, yung nest, di ba, yung nest, yun ang buhay natin. Yung bahay ng ibon, di ba, nest. Lalagyan niya ng thorn, yung tinik, para hindi tayo maging komportable. So, ano yung mga bagay na hindi tayo komportable? Sakit, problema, kapalpakan, may mga kung ano-ano na dyan, may naghahabol sa atin, kung ano-ano na dyan, no? High blood, kung ano. So, kasi, para hindi tayo masyadong maging komportable. No? So, yung higaan natin, hindi niya masyadong pinakakomportable. Napansin niyo mga kapatid, simula na naging seryoso kayo kay Lord, parang hindi na ganun kaganda ang buhay. Yung, hindi ka na masyadong, iba na yung mindset mo. Yung dati mong ini-enjoy, hindi mo na masyadong ini-enjoy. Hindi ka na ganun ka-komportable, parang gusto mo nang umalis sa buhay na to. Napansin mo? No? So, ganun na napansin ko. Hindi na ganun ka-enjoyable ang mundo. No? So, inisip ko minsan, abnormal ba ako? Bakit iba na yung pananaw ko? Huwag kang matakot. Yan ay sinasadya ni Lord yan. Galing kay Lord yan para hindi ka masyadong maging comfortable na hindi ka na gustong umalis sa mundong ito. Okay? So, ang poverty ng isang taong banal ay blessing. Dahil para magpatuloy siya maging aasa sa Diyos. Keeps him dependent on God. No? Ang sakit ng isang babae na banal ay isang grasya. Dahil matatanggal siya sa vanity of the body. No? Hindi niya kasi parating maganda siya, haba-haba ng hair niya, ganda-ganda ng bagsak ng hair niya, ganda ng flawless. Hindi siya matatanggal sa kanyang vanity. Diba? Pero pag boom, may mass, boom, may cancer, boom, may ano na. Maisip niya, ay hindi pala to forever. Diba? So, pinuputol ni Lord ang attachment natin sa world para hindi tayo mahila pababa pag ito ay nalunod na parang barko. No? So, parang nakita ni Saint Bridget ang vision ng isang taong banal na naghirap, masakitin, pero sa moment ng kanyang kamatayan, nakita niya ang kanyang kaluluwa na lumipad patungo sa langit na walang tali. Ang gaan-gaan niya, lipad siya kaagad kasi wala na siyang attachment, wala nang mga pabigat sa kanyang kaluluwa, diretso na siya kay Lord. No? At nasunog na ang kanyang mga pabigat dito sa mundo sa pamamagitan ng pagbayad ng luha. The coin of tears. Pera ng luha. No? At isang taong masama naman na hindi connected kay Lord, nakita niya, nung namatay, hindi siya makalipad patungo kay Lord kasi marami siyang pabigat, no? Attachment sa earth. Parang andun siya sa kumunoy na hindi ang gravity, hinihila siya bababa. Okay? Yun ang mga pleasure, comfort, yun ang naging kadena na nagtali sa kanya. Okay, ngayon,
Ngayon, alam na natin, no, kung bakit ang mga masasama umaasenso, ang mga banal naghihirap. Pero hindi sapat yan na alam natin kung bakit. Dapat, ang next natin na learning ay dapat alam natin kung paano mag-suffer. Okay. Kasi, knowing how to suffer is important. Hindi lang nag-suffer ka, okay na, hindi. Kung paano mag-suffer, dapat malaman natin. Kasi pwede nating masayang ang suffering natin. Pwede nating walang reward, no? Hindi bibigyan ng pabuya ng reward ni Lord. Sabi. So, paano? Dito malalaman ang ating attitude. Sa ating attitude malalaman kung ang pagdurusa na ibibigay ni Lord sa atin o yung apoy na ibibigay niya sa atin ay magde-destroy sa atin or maglilinis sa atin. Okay? So, dapat we must learn the secret art of offering. Again, the secret art of offering. Paano yan? So, it is the one thing to understand that the fire is purifying the gold. No? Alam natin na ang apoy, nililinis yung gold. Iba rin yung kaalaman kung paano tumayo sa apoy na hindi sumisigaw. Importante yan. So, how to endure. Yun ito. So, ang merit ng suffering, di ba ang suffering ginagamit ni Lord para tayo ay magising, para tayo ay magpatuloy na hindi maging komportable sa mundong ito. Pero ang kanyang pabuya, ang kanyang gantimpala ay hindi automatic. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay nagdusa, bibigyan ka ng gantimpala ni Lord. Hindi automatic. Magdedepende yan sa iyong ugali, sa iyong attitude kung paano mo tinanggap ang suffering. Okay? So, ang tragedy niyan, kung ang tragedy, ang suffering na natanggap mo mula kay Lord, ay sinayang mo. Nag-suffer ka na nga, hindi ka pa nakatanggap ng gantimpala. Sayang. Di ba? So, paano yan? So, posible pala na dito sa lupa, ang buhay mo ay parang impyerno. Wala kang trabaho, natanggal ka sa trabaho, may cancer ka, wala kang karangalan. Ngunit pagdating mo sa kabilang buhay, wala kang gantimpala, impyerno ka pa rin, pwede pa rin pala. Hindi automatic. No? Dahil, nung nangyari sa iyo ang mga trahedyang yon, yung mga masakit na yon, yung mga suffering na yon, tinanggap mo na nagre-rebelde ang puso with hatred, with bitterness. Yon. So, hindi automatic. Pag na-experience mo yung mga suffering na yon with bitterness, with rebellion to God, with bitterness. Example, ito yung pinaka-classic na example, mga kapatid. Yung dalawang kriminal sa tabi ni Jesus sa cross. Pareho sila ng sentensya, pareho sila ng torture. Pero bakit ang isa na langit, ang isa na impyerno? Pareho sila ng dusa. So, ito yung pinakamagandang example. Yung isa, ginamit niya ang kanyang parusa, ang kanyang suffering, na mabuksan ang langit. Tinanggap niya na karapat-dapat na parusa. Yung isa, ginamit niya ang kanyang suffering para sa kanyang damnation. Dahil hindi niya ito tinanggap ng malugod. So, ang kaibahan, mga kapatid, ay hindi ang pain. Hindi ang suffering ang kaibahan. Ang kaibahan ay the way you offer it. Yung offering. So, ang disposition ng will. No? Kung paano mo tanggapin ang suffering. So, the moment na matanggap mo ang suffering, dapat
no? Lakasan mo ang loob mo na tanggihan ang tukso, yung tukso na you play the victim. Kasi matutukso tayo, yung tendency natin, mag-iisip na biktima tayo. Ganito yung victim thinking. Ito, victim mentality, pag nagkaroon ka ng cancer, pag nasunugan ka, o namatayan ka kung ano, ang sasabihin mo, God, why are you doing this to me? I don't deserve this. Yun ang victim mentality. Masasayang ang sufferings mo pag ganyan ka. Okay? Ang saint mentality, ganito. Lord, I accept this payment. Tinatanggap ko itong bayad na ito, kabayaran na ito. Dahil alam ko, kahit anong pagsisilbi ko sa iyo, marami akong kasalanan na hindi ko alam na ginawa ko. Marami tayong kasalanan na lingid sa ating kaalaman na hindi natin namamalayan, na karapat-dapat natin tayong linisin. Alam ko na hindi ako nagmahal sa iyo ng tapat, ng sapat, at mas minahal ko ang sarili ko more than you. Ganun dapat ang iyong mentality. I accept this cancer. Tinatanggap ko itong bankruptcy na ito. Tinatanggap ko itong loneliness na ito. Wala akong jowa. Wala akong bilang resibo ng aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako na hinahayaan mo, pinapayagan mo akong bayaran ngayon na yung presyo ay napakamura kumpara sa pagbabayaran ko sa kabilang buhay na ang kabayaran ay walang hanggan. The price is infinite. No? So, pag tinanggap natin tong cross na ito ay karapat-dapat sa ating mga atraso nung una, no? Ang pain nagiging mas magaan. Kasi may hope ka, ito ay pinaghahanda na ako para konti na lang ang aking sa purgatory or wala na talaga. Mas nagiging bearable, di ba? Kasi may hope ka na. May pinaghugutan ka na ng knowledge. So, while ang mga banal ay habang nagsasuffer, binabayaran yung kanilang utang, yung mga masasama, habang nag-i-enjoy sila sa kanilang mga karangyaan, sa kanilang pag-asenso, ay dinadagdagan nila ang kanilang utang. No? Dinadagdagan nila. So, ngayon, ang kinakain nila, ang pagkain na galing sa Diyos, sa kanilang master. They are wearing the clothes of their master. Nakikitira sila sa kanilang master. Pero habang ginagawa nila yon, dinuduroan nila ang mukha ng kanilang master, which is God. No? So, kung sa 80 na taon nilang nabubuhay, perfect health, no? So, bakit hinahayaan ni Lord? Kasi pinapakita ni Lord ang kanyang pasyensya. Na pagdating sa hukom, hindi sila makakatanggi na sila ay binigyan ng ilang chance. No? Pagtayo nila sa judgment seat, no? Hindi sila pwede makapagsabi kay Lord, Lord, bakit hindi mo ako binigyan ng chance? Hindi mo ako bigyan ng pagkakataon. Ipapakita ni Lord ang 80 years of wealth, opportunity, silence, abundance, no? At ito ay magiging primary accuser nila. So, ang kanilang happiness sa earth ay kanilang maging witness. No? So, pinakita nila na mas mahal nila ang gift ni God kumpara kay God. Mas mahal nila ang gift more than the giver. So, kung ikaw ay naiinggit sa taong mga ganon, parang naiinggit ka rin sa taong nasa death row na bibitayin na after 10 minutes. No? Parang nakikita mo siyang kumakain ng spaghetti. Ay, sarap ng spaghetti. Huwag kang mainggit kasi last meal na yan. So, dapat meron tayong eyes of eternity. No? So, pag nakita mo yung mga gandang mga damit, mga bahay, mga sasakyan, you must look past the clothes.
ang pakita mo, dapat sila ay kaawaan mo sila. Kasi ay nagugutom ang kanilang kaluluwa. Ang kinakain nila ay mga alikabok, buhangit. So, ang taong banal na nasa hospital, nakaratay, nag-aagaw buhay, naghihirap, meron silang pinanghahawakang knowledge sa kanilang puso na hindi kayang bilhin ng bilyonaryo. Yung knowledge na yon, na alam niya na dahan-dahan sinusunog ang kanyang attachment dito sa mundo so that when he die, he can fly straight to God. At ang masasama, kada araw, bumibigat ng bumibigat ang attachment na tatali, nakakadena sa kanilang wealth. At siya'y namatay, hindi siya makakalipad patungo sa Diyos. So, ang kamatayan ng isang banal ay isang moment of sweet release, matamis na pagbitiw, no? So, pagkamatay ng taong dumanas sa mga paghihirap para kay Kristo, no? Pag tiningnan niya ang buhay niya, ay, parang nightmare lang, sandaling nightmare lang, no? Makikita niya nga, pag nakita niya yung buhay niya, nakita niya yung cancer niya, nakita niya yung paghihirap niya, sabihin niya, thank you Lord. Thank you for that cross. No? Kasi yung cross na yon ang naging tulay para makarating ako dito. Kaya kung ako ay naging mayaman, kung ako ay naging komportable, kung ako ay naging puros ganon, baka nanatili akong tulog. At dahil sa mga pasakit, dahil sa mga sakit, ako ay nanatiling gising. Nanatili akong gising dahil sa mga sakit na gano'n. So, ang suffering ay severe mercy of God. Ito ay guardrail, di ba? Sa highway, para hindi ka mahulog sa bangin. Guardrail yan yung mga sufferings. Para hindi ka mahulog sa bangin. So, ang kamatayan naman ng mga masasama ay dinidescribe na kumakapit sila sa buhay ng mundong ito. Parang hinihiwalay sila. Yung kita mo yung nakadikit na rugby, pinaghihiwalay, ganon ang vision ni Saint Bridget. Kasi masyado silang attached sa world, sa pleasure na ito, na ayaw na nilang umalis. They don't want to live kasi pinaghirapan nilang mga pera na yon, lahat, pinag-ipunan nila, dami nilang investments, yung mga dun. So, ayaw nilang umalis. Kaya, pag sila namatay, hinihila talaga sila. No? And they bargain. Lord, pwede ba ako bigyan ng ganito? No? Titingnan nila ang kanilang empire, hindi makakaligtas sa kanila. No? And then, na-realize nila na they have spent, no? For example, 40 years of comfort. And then, akala nila, ang silence ni God, na tahimik lang si God, wala silang, hindi sila dinidisiplina, pinapabayaan sila. Akala nila, approval ni God. Kaya nga mag-ingat kayong sabihin, Brad, kaya hindi ako natutuwa na may magsasabi sa akin, kasi siguro blessed ka, kasi mabait ka. No? Madalas ang blessings minsan delikado yan, no? Not always, pero hindi yan ang measure ng approval ni God, yung mga worldly prosperity. Okay? So, resibo yan na you are paid in full. Gaya tandaan mo yung kay Abraham, yung si Lazarus at saka yung rich man. Anong sabi ni Abraham nung naghingi ng tulong yung rich man dahil nasa impyerno siya? Okay? Sabi sa Luke chapter 16 verse 25 to 26, Abraham replied, Son, sinabihan niya yung rich man, alalahanin mo, nung buhay ka pa,
lahat ng mga mabubuting bagay na sa iyo. Habang si Lazarus, lahat ng mga masasamang bagay nasa kanya. So ngayon, siya ay binibigyan ng kaligayahan, ikaw ay nagdurusa. So, kita mo? So, ibibigay ni Lord kung anong gusto natin. No? Kung gusto natin yung mga temporary, bibigay niya sa atin. So, anong lesson natin ngayon? Ang lesson ay we should tigilan na natin ang paghiling kay Lord na i-change ang ating mundo to fit our comfort. Magsimula tayong maghiling kay Lord to change our hearts to fit His will. Yung kanyang kalooban ang susundin na ma-change yung puso natin. Hindi yung, Lord, sana baguhin mo to. Pwede, baguhin natin yung pero sana ma-save siya. Okay yan. Pero yung sitwasyon ko baguhin mo para maging komportable ako. Okay din naman yan minsan, pero hindi yan. Dapat more on change our heart to fit your will. And then, tigilan na natin na gawin nating measuring ang worldly prosperity. Yung health natin na si God ay approve sa atin. Hindi yan. Ang love ni God ay parang kutsilyo na hinihiwa niya ang cancer, hinihiwa niya ang tumor sa katawan natin para tayo gumaling. Masakit. Pero yung cancer ng pride natin, hihiwain niya. No? Yan ang love ni God. So, if you are suffering today, it's a word of hope, mga kapatid. Word of hope. Kung ikaw ay nasa-suffer ngayon, hindi makatarungan ng pag binibintangan ka, iniwanan ka ng asawa mo, may cancer ka, kung ano dyan, sumugan ka, kung ano man, biktima ka, kung ano. Huwag mong isipin na inabandon na ka ni Lord. You are being prepared. Hinahanda ka ni Lord. You are being purified. Tinatrato ka ni Lord na parang anak. Nadidisiplina ka niya. Okay? Pero mga nakita ka naman na mga masasama na umasenso, huwag kang maging bitter. Huwag kang mainggit sa kanya. Kaawaan mo sila, huwag mo silang ikondina, you pray for them. Dahil ang kanilang oras ay maikli na lang at malapit na ang kanilang pagpupod. Okay? So, kaya mas mabuti pang nagpipilay-pilay ka na pinapasan ang krus mo, no? Nagpipilay-pilay ka patungo sa kaligtasan kumpara sa malakas ka at nagsasayaw-sayaw patungo sa impyerno. Okay? God bless us all. Okay. So, i-greet ko lang muna dito. Okay. Hello, mga nagtiyaga sa Zoom. Hello, Brother Anthony, Sis Dalia, Brother Harry, Brother Honor, Brother Jeric, Brother Laklax, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Sarah, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Yuyen. So, extra points kayo kay Lord dito sa Zoom. Okay. So, babasahin ko lang tingnan ko kung may tanong dito sa chat. Titingnan ko lang. Chat. Chat. Is it okay for us to ask the Lord to... Ano to? May nakatabo na ito. Bakit may nakatabo na ito? Ito rin mabasa. To let us suffer here on earth. Si Saint Faustina, ang tanong dito, is it okay for us to ask the Lord to let us suffer here on earth? Okay. Not specifically na, Lord, make me suffer. Hindi. Kung iyon ang will mo sa akin, Lord, kung ano ang will mo sa akin, to suffer or to be healthy or not be healthy, I accept it. Yun ang pinakamaganda. Hindi yung gusto mo talagang mag-suffer.
No? Ang pinakamagandang prayer is, Lord, if it is your will for me to suffer, let your will be done. I will accept it. Kaya yung prayer ni Saint Faustina, hindi ko will ang nagkasakit siya, hindi ko gustong gumaling, hindi ko rin gustong manatiling magkasakit. Ang gusto lang, Lord, kung ano ang gusto mo para sa akin. Yun ang pinakamagandang prayer. Okay. So, thank you, brothers and sisters. Ay, wala pa tayong closing prayer. Wala pa tayong closing prayer. Sino ang gusto mag-closing prayer? Sis Dalia. Sis Dalia. Hello. May tanong ako. Yes, Sis Dalia. Kaya raise hand ako. Dok, pwede ba? Yeah, yes. Kasi kanina, sabi niyo po, kanina, si Lazaro, di ba, nasa impyerno? Yung wealthy. Oh, Yung mayaman. wealthy. Tapos yung Lazaro nandoon sa Langit. langit kasi si Abraham. Oo. Tapos, ang sa akin kasing pagkaintindi dati is si Lazaro nasa purgatorio pa siya. Kasi nakausap pa ni Abraham. Kasi pag okay. nasa langit na siya, di ba hindi na yun makausap? Pag nasa langit, ang baka ibig mo sabihin, yung mayaman nasa purgatorio dahil nakausap niya pa si Abraham. Yun. Oh. So actually, hati ang mga Bible scholars diyan. Pero according sa karamihan ng Bible scholars, yung sa mga church fathers, mas marami ang pabor na yung mayaman ay nasa impyerno. So, recent na mga Bible scholars ang pabor na nasa purgatorio siya. Kasi yung kay Abraham, yung pakikipag-usap ay hindi yon literal na nangyari. It's a parable. So, yung parable ay hindi naman siya actually letra por letra na nangyari. No? Yun ay depiction ni Jesus. Siya ang gumawa ng parable na yon sa kung ano nangyari. Okay? So, yun. May mga Bible scholars na they believe na nasa purgatorio pa yung tao, pero most of the Bible scholars ay pabor na ang tao ay nasa impyerno. Yung mayaman. Kasi Okay? kapag nagbigay ako ng lecture about purgatory, isa yun sa in-example ko na merong purgatory. Okay. Yung sa nangyari, yung story na yan ni Lazaro Okay. at isa yung sa dato ay yung rich ba. Okay. So, kasi sa tingin ko kasi meron kasi akong na teaching may mga naririnig rin ako ng mga CFD na ganun din ang stand. So, wala naman talagang definite na doktrina o dogma ang simbahan tungkol dyan sa parable na yan. Pero, yun, nagbe-base tayo sa mga biblical scholars, sa mga church fathers na mostly, yun ang kanilang pananaw. Sige, mag-pray na tayo. Sige, ikaw na Thank sis, you. mag-closing prayer. Ikaw na. Sige, pwede magbisaya ko? Sure. Sige. Okay, so let us put ourselves diha ato hiusa nga atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namong langit ng Dios, magawom sa nga tanan. Salamat kayo Ginoo sa higayon nga nakaapil mi niini nga Zoom. Salamat Lord sa wisdom nga imong gihatag sa among igsuon nga si Doc Teaching. Salamat kayo sa presensya sa matag usa. Salamat sa teachings nga iyang gi-share. Dini ka namo karong gabi una. O ginaot unta Ginoo nga hatagan mo kami sa grasya usab and nga magbag-o sa amuhang kinabuhi. Nga makasunod kami sa imong kabubuton. O purify our hearts, Lord God. Hinaot unta Ginoo nga dili nimo kami pagbuhian. Thank you so much, Lord, for everything we have today o sa mga umaabot. Piling tanan, among gipangasalamatan sa ngalan ni Jesus, imong bugtong anak, uban si Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
O most Sacred Heart of Jesus, have Pray mercy. for us. Mercy on us. Mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. pray for us. All angels and saints in heaven, Pray for us. Pray for in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis. Thank you. Thank you, everyone. God bless. God bless. And, See you next week. God bless. see you. Thank you ulit. Maraming salamat, Doc. Salamat sa lahat. Salamat.